Kung sakaling mag-trade ang Magnolia Hotshots o di kaya i-offer si Paul Lee sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Richie Rivero, may mga posibleng epekto ito sa bawat koponan. Para sa Magnolia Hotshots, magkakaroon sila ng bagong shooting guard na si Richie Rivero, na nagpakita ng magandang performance sa Phoenix. Ngunit, mawawalan sila ng isang Paul Lee na isang mahalagang manlalaro, pero makakakuha sila ng kabataan at enerhiya mula kay Richie Rivero, at posibleng mag-improve ang kanilang bench strength at shooting options. Para naman sa Phoenix Fuel Masters, makakakuha sila ng isang veteran player na si Paul Lee, na may karanasan at leadership, kaya lang mawawala sa kanila si Richie Rivero, pero makakakuha sila ng isang solid na player na makakatulong sa kanilang rebuild, at posibleng mag-improve ang kanilang team chemistry at scoring. Mayroon ding benepisyo na makukuha ang bawat koponan dito tulad ng ang Magnolia Hotshots ay makakakuha ng isang bagong shooting guard na may potensyal na maging isang star player. Habang ang Phoenix Fuel Masters ay makakakuha ng isang veteran player na makakatulong sa kanilang rebuild. Sa tingin ko, ang Magnolia Hotshots ang panalo sa trade na ito dahil si Richie Rivero ay may potensyal na maging isang star player, at ang Magnolia ay makakakuha ng isang solid na shooting guard. Samantala, si Paul Lee ay isang mahalagang manlalaro, pero ang Phoenix ay makakakuha ng isang veteran player na makakatulong sa kanilang rebuild. Ang trade na ito ay isang interesante na move. Kung sakaling mag-trade ang Magnolia Hotshots kay Paul Lee sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Richie Rivero, dahil ito ay isang risk-reward trade para sa Magnolia. Sa kabuuan, ang trade na ito ay isang interesante na galaw na depende sa kung paano gagamitin ng mga koponan ang mga bagong players nila. At kung ang trade ay isang straight swap na kinabibilangan nila Paul Lee para kay Richie Rivero at walang ibang komplikasyon at sumunod sa patakaran at regulasyon ng PBA, posibleng mabilis ang pag-aproba ng PBA ang ganitong trade, pero kung ang trade ay may issue at komplikasyon maaaring tanggihan ito ng commissioner. Pero, depende pa din yan sa mga detalye ang trade at desisyon ng PBA. At hanggang dito na lang muna ang ating topic ngayon, pakaabangan na lang natin ang susunod na hakbang ng bawat koponan sa hinaharap. Kung may opinyon kayo tungkol dito, maaari kayong magkomento sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.